Brother George. This is Mummy Pig. And this is Daddy Pig. Peppa Pig. Norme! Ba't hindi ka pa nagluluto? Hindi ba sabi ko sa'yo, bago mo hawakan ang libro niyan, magsaing ka muna! O sige po, Nay. Sige po, Nay. Magluluto po ako. Maupo ka muna. Maupo ka muna. Sige po, magluluto ako. Saway talagang batang to. When I was a child, no one wants to play with me because I don't know how to speak Tagalog. I use English since then. Kaya naman kapag nasa bahay ako, ang lagi kong kalaro ay ang pinapanood ko lang. Kung hindi si Benten, si Dora. At kung hindi si Dora, ay kadalasan si Peppa. Siya ang paborito ko. Nang nabubuhay pa ang tatay ko, pag uwi niya lagi siyang may pasalubong sa akin. Kung ano-anong mga picture ng best friend Peppa. Norme anak, pangako mo sa tatay na aalagaan at ingatan mo yung nanay At huwag mong papabayaan Promise? Promise. Pero, nang nawala ang tatay, pati na ang nanay ay parang namatay na din. At doon nagsimula ang pagmamahal ko sa wika. Good morning, class. Today is our class selection. Any nomination? I respectfully nominate Mr. Monterola. I respectfully nominate Miss Labajo. I respectfully nominate Miss Baltimoro. I respectfully nominate Mr. Azucardo. Ma'am, I respectfully nominate myself.
Hi, mabuhay! This is Mr. Monterola, and you should vote for me because I will promote gender equality, world peace, and I thank you so much. Good morning, everyone. I am Miss Labajo, and you should vote for me because I know to myself that I can be a good leader. Thank you. Good morning, classmates. It's been an honor to be nominated her, and I thank you for that. You should vote for me because I will promote harmonious relationship in this classroom. And I thank you. Hi everyone, my name is Karin Baldimoro and you should vote for me because I will promote cleanliness, beautiness, and classiness. Isang matimyas na umaga sa bawat isa. Ang inyong lingkod, Norme. Kapag ako ang hinalal nyo bilang pangulo sa ating klase, ay sisiguraduhin kong mamahalin natin ang sariling atin. Bes, balita ko si Norme. May sakit raw yun sa pag-iisip. Mental disorder ba? Ang bago naman ng balita mo. Ang sabi nila, kalalabas lang daw yan ng mental hospital. Tingnan mo nga, oh. Mukhang may saltik. Uy, Norme, halika muna rito. Oy, Norme, balita namin, tatakbo ka raw bilang Pangulo. Oo nga, maganda raw yung plataforma mo ah. Sige na, Normie, mag-file ka na. Promise, ibubuto ka namin. Sige na, please. Talaga ba? Oo. Sige, tatapusin ko mo itong mga activities at mga reports nyo. Ang dami kasi. At pagkatapos kong matapos to ay magpa-file ako ng candidacy. Pero, ipapangako nyo ang susuportahan at tutulungan nyo ako. Promise. Ibuboto niyo ako, ha? Sige. Sige, mauna ako. Tatapusin ko muna to. Bye-bye. Sige, bye-bye. Uy, Nay, narito ka pala. Sige, maupo ka muna. Ipaghahain kita. Sige, wait. Norme, anak, pangako mo sa tatay na aalagaan at ingatan mo yung nanay at huwag mong papabayaan Promise? Promise.
Nay, kain na po, Nay. Kain na po. Hi, classmate! Mathematics? Factoring? Madali lang yan. Gusto mo, turuan kita? Sige nga. Eto, tapos na. Tama ba talaga to? Oo naman, siyempre. Sigurado ka? Oo. Sige, salamat. Roy, teka, classmate. Ano nga uli pangalan mo? Maricar. Normie, O, anong kailangan mo? may sasabihin sana ako. Ano yun? Salamat nga pala kanina kasi tinulungan mo ko. Ay, wala nga naman yun. Lahat naman tinutulungan ko. Sorry. Sorry saan? Kasi ginudge kagad kita. Sinabihan kita ng may saltik. Naku, okay lang yun. Alam ko namang hindi totoo at pinapatawad na kita. Talaga? Oo. Di ka galit? Oo naman. Kasi sabi ng tatay, masama daw magtanim ng galit sa kapwa. Mainam kaya yung nabuhay ka ng walang kaaway. O siya, mauna na ako at pupunta pa ako sa library. Sige. Bye-bye. Ang bait naman ng taong yun. Kulang na lang magkaroon ng pakpak. Guys, tingnan niyo yung restaurant ko. Sila yung lang nilino kay Norme. Sa mga lang. Sabi si Norme, tingnan mo, sila lang nilino. Guys, tingnan niyo yung restaurant ko. Sila yung lang nilino kay Norme. Sa mga lang. Sabi si Norme, tingnan mo, sila lang nilino. Guys, tingnan niyo yung restaurant ko. Sila yung lang nilino kay Norme. Sa mga lang. Norme! Dinaya ka! Ha? Dinaya ka! This is very disappointing, Mr. Azopardo. Nandaya ka ba talaga sa election? Ma'am, hindi po. Hindi po ako nandaya. Hindi po yan, ma'am, totoo. Nakita ko po sila ni Annalyn nag-uusap tungkol sa pandaraya sa election. Do you have any proof? Yes po, ma'am, meron. Eto po. Yan po.
sara sa pato. Talaga bang gusto mong maging presidente sa school natin? Okay lang yun. Basta sa susunod, huwag kang mandaraya. Ma'am, okay na po kami. Ano? Alam ko namang kaya mong mag-serve sa schoolmates natin. Norme, hindi pwede. Ikaw dapat yung manalo sa pagiging presidente. Okay lang yun. Alam ko namang kaya at magaling siya eh. Let's give him a chance. Ma'am, okay na po kami. Baligsan sa tula? Norme, halika bilis! Baligsan sa tula! Sumali ka! O sige. Halika, i-register kita. mo? Bakit late ka na naman umuwi? Di ba sabi ko sa'yo, bago ka pumasok sa paaralan, maghanda ka muna ng makakain ko. Para pag uwi ko, may makakain na ako. Gaano ba yun kahirap intindihin, Norme? Nay, nag-asikaso pa ako sa mga requirements ko para sa college. At sino nagsabi sa'yo na mag-aaral ka pa? Nay, gusto ko pang mag-aaral sa college. Nag-high school ka na. Okay na yon. Wala tayong pera kaya huwag kang makulit. Nay, sa The Best Sims Cut po, mura lang dun. At saka may major in Filipino dun. Gusto ko po. At mura lang ang tuition fee doon. Norme, wala nga tayong pera. Huwag kang makulit. Ma, please lang. Gusto ko pong mag-aral. Kung nandito lang ang tatay, mas gusto niya mag-aaral ako. Nakikita mo ba ang tatay mo? Di ba wala? So, ang ibig sabihin, hindi ka mag-aaral dahil wala tayong pera. Nay, ba't ganyan po kayo? Ano? Anong sabi mo? Sana naging mabait kayo. Sana naging mapagmahal kayo. Ang nanay, inaalagaan at sinusuporta ng kanyang anak, hindi kagaya mo. Sana, hindi na lang ikaw naging nanay ko. Pero Nay, salamat pa rin pinalaki niyo ko. Okay, class? Di ba, nalalapit na ang graduation nyo?
Bilang isang guro, nais kong malaman kung saan kayo mag-aaral at kung anong kurso ang gusto niyong kunin pagdating sa kolehiyo. Ma'am, ako po ay mag-aaral sa New Era University at ang kukunin ko pong kurso ay education. Kasi po, mas nakikita ko po ang sarili ko sa pagtuturo. Ma'am, ako po gusto ko pong mag-aral sa Universidad ng Santo Tomas. Kukunin ko po yung kursong medisina. Bata pa kasi ako ay gusto ko nang alagaan ng pamilya ko paglaki ko. Kaya gusto ko mag-aral sa Universidad ng Santo Tomas sa kursong medisina. Ma'am, napagplanuhan na po ng aming pamilya na ako ay mag-aral sa University of the Philippines. At ang kukunin kong kurso ay fashion designer. Kasi mas gusto ko pang malinang ang aking kakayahan at gusto ko rin ibahagi ang aking kalaman pagdating sa disenyo, hindi lamang dito sa loob ng paaralan, kundi sa iba't ibang sulok ng mundo. Ma'am, yes? Nais ko pong mag-aral sa PUP sa kursong accountancy sapagkat para sa akin, masarap ang magbilang ng pera. Ma'am. Gusto ko pa mag-aral sa Bicol University at kumuha ng kursong enhenyero dahil gusto ko pong mapaunlad pa yung kalaman ko sa matematika. Oh, Norme, ba't ang tamlay mo? Saan ka ba mag-aaral? Meron po kaming kapitbahay, isang magaling at nakatang kapitbahay. Isa siyang guro at talagang hinahangaan ko po siya. Napakahusay niya po kasing guro, lalo na noong elementarya pa ako. Pinagtiyagaan niya akong turuang magsalita ng Tagalog. Sabi niya sa akin, noong college siya, medyo yung Filipino kinuha niya. Kaya ako, gusto kong maging tulad niya. Gusto kong maging isang dalubhasang guro sa Filipino. Ang sabi niya sa akin, sa paaralan niya nalaman ang lahat, doon kung saan siya nag-aaral sa kolehiyo. Mga dalubhasa ang mga guro doon, magaling, matyaga at nasipag magturo. Sinisiguro nilang nililinang nila ng maayos ang mga estudyante nila. Sa DBSM SCAT po, ma'am, doon ko din gusto mag-aaral. Kaso, hindi siguradong makakapag-aral pa ako sa kolehiyo. Sabi ng inay, hindi na ako makapag-aral. Pipigil na ako. Guys, mag-isip na tayo. Kailangan natin pag-isipan kung paano natin mahanapan ng scholarship si Norme. May naisip na ako. Sigurado ako matutulungan niya tayo. Sabi ni Sir Didi na. Normie, Oh, uno ka na muna. saan ba? Sa classroom? Sa library, antayin mo ako doon. Sunod ako. Sige.
Normie, anak. Puka muna dito. Oh, bakit po, Nay? Diba gusto mong mag-aral? Opo. Punta ka na sa paaralan niyo. Ha? Bakit po? Kasi nagpatulong sa akin ang mga klase mo. Punta kami sa munisipyo. Nag-apply kami nung 1 town scholar. At alam mo ba? Ikaw ang nakuha. Oh, talaga? Oo. At pumunta ka na ngayon, kasi parang sigurado ako hinihintay ka na ng mga klase mo. Oh, sige po, Nay. Sige po. Si Normie? Langit, langit, langit kang angkin. Ang dilim ay naging gabi. Sa ihip ng hangin, sa'kin dumadampi. Pag-ibig ko'y lagi mong dalhin. Langit, langit, langit kang angkin. Ang dilim ay naging gabi. Sa ihip ng hangin, sa'kin dumadampi. Talaga bang gusto mong maging presidente sa school natin? Pag-ibig ko, Okay lang yan. Basta sa susunod, huwag kang mandaraya. lagi mong Uy, Normie! Normie, ikaw na gumawa ng report natin. Nakakapagod na kasi. Oo. O sige. Walang Sige, problema. Normie ha. Kukunin ko mamaya. Ang dilim ay naging gabi. Sa Guys, mag-isip na tayo. Kailangan natin pag-isipan kung paano natin mahanapan ng scholarship si Normie. Pag-ibig ko'y lagi mong dalhin.
Kapag ako ang hinaral nyo bilang Pangulo sa ating klase, ay sisiguraduhin kong mamahalin natin ang sariling atin. Binghati ay napapawi sa ihip ng hangin. Sorry saan? Kasi ginudge ka agad kita. Sabihin kita na may salitik. Naku, okay lang yun. Alam ko namang hindi totoo at pinapatawad na kita. Talaga? Di ka galit? Oo naman. Kasi sabi ng tatay, masama daw magtanim ng galit sa kapwa. Mainam kaya yung nabuhay na ka na walang tao eh. Bait naman ang tao. Kulang na lang magkaroon ng kapwa. Kailanman, pangako Hi, classmate. mahalin. Madali lang yan. Langit kang angkin. Gusto mo turuan kita? Ang dilim Eto, alis lang. ay naging gabi. Tama ba talaga to? Sa Siyempre. Sigurado ka? Sige, salamat. Binibigkas muli. Lahat tayo ay nabago na. Lahat tayo ay tinuruan niya ng kanya-kanyang leksyon sa buhay. Sa ganitong paraan, maipapakita natin ang pagmamahal kay Norme. At ipagpapatuloy natin ang gusto niya. Mahalin at pahalaga ng ating wika. Ang wikang Norme. Ang wikang Filipino. Uy, teka, classmate. Ano nga uli pangalan mo? Maricar. Si Norme, matalik kong kaibigan. Siya ang isa sa mga dahilan kung bakit mas lalo kong minahal ang wikang Filipino. Naalala ko nga ang sinabi niya sa aming klase dati. Mahalin din natin ang sariling atin. Tama siya. Walang kasing saya ang magmahal ng sariling atin. Ngayon, isa akong guro sa pagtuglas ng ganda at hiwaga ng ating wikang Filipino. Pilipinas, Tagalog, mananatiling buhay sa akin ang mga alaala niya. Ang litanyang umugat sa aking puso na patuloy na magbubunga para mapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Binuo niya sa aking utak ang pagmamahal na wagas at pagtangkilik sa sinuriang pagkakakilanlan. At hanggang ngayon, bit-bit ko pa yon. At hindi ko malilimutan ang Norme ng buhay ko.